Tandaan nyo, walang perpekto. Kahit mga icons na hindi lang dito sa Pilipinas, nagkakamali pa rin. At pinanood ko yung mismong performance na yun. Kung may pagkakamali man sila doon, napakaliit na porsyento para gawan nyo ng issue. Para palabasin nyo na yung performance na yun ay worst, sablay. Welcome back to our YouTube channel, Musiko World Music. Bago tayo guys magsimula sa ating discussion, sa ating kudaan ngayong araw na ito, na patungkol sa nakaraang bench fashion show performance ng Mahalima ng SB19. Gusto ko muna kayo guys i-invite this coming mamayang gabi dito sa atin sa Pilipinas. Magla-live tayo, yung ating American vlogger, ang aking ate, nag-usap kami na magpa-participate kami mamaya sa Record Store Day na magaganap mamayang gabi and umaga sa US, sa Chicago. So magla-live tayo guys mamaya and bukod sa experience na mangyayari mamaya sa ating Record Store Day, at the same time magkakaroon tayo ng kunting kwentuhan kasi gusto ng ate ko na mag-share about sa experience niya nung last time niya nag-attend ng concert ng SB19 sa Chicago. So kung may mga question kayo guys sa ate ko about sa Mahalima, pwede kayo magtanong, magkukwentuhan tayo at the moment na nakapila tayo doon kasi pila yan guys, sobrang haba ng pila. So habang hindi pa tayo nakakapasok sa record store para makapag-dig in, makakuha ng mga pinarepair nating mga list for our Record Store Day ngayong taon na to, magkakaroon tayo ng parang kamustahan at kwentuhan doon sa experience ng ate ko sa nakaraang concert ng SB19 sa Chicago. Na nakakasad nga kasi na hindi sinama ng SB19 ang Chicago sa upcoming nilang tour sa US. Pero umaasa pa rin yung ate ko na baka biglaan mag-announce na isali din yung Chicago sa mga dadaanan nilang states sa US. So sana nga. And basta magtanong kayo guys, like for example, pwede nyo tanong ano bang itsura ni ganito, especially si Ken. Kasi nakita ng ate ko personally si Pinuno and then yung mga performances nila, ano ba yung dating sa live, especially sa abroad sila nag-perform. Kasi I think para iba yung energy pag nasa ibang bansa ang Mahalima compared dito sa Pilipinas, di ba? I think parang mas hype sila dito sa Pinas, parang energy nila talaga ibang-iba. Hindi ko naman sinabi hindi gaano yung energy sa US, pero syempre iba pa rin pag nasa sarili mong bansa, di ba? Yun observation ko sa Mahalima. Kasi napanood ko yun dito sa Pilipinas sa mga clips dito sa YouTube na todo bigay talaga yung performance nila. And sana ganun din yung mangyayari sa Philippine Arena, di ba? So looking forward mamaya guys sa ating palive ng ating American vlogger, ating ate. Siya yung ninang ngayong araw to kasi sabi ng ate ko, siya muna ang bahala sa akin ngayon. So, in short, ititreat niya ako ngayon yung mapipili namin sa mga Record Store Day. So, sagot yun ng ating ate. Kaya, sobrang excited. Amazing! And looking forward, sana makuha natin yung mga nasa listahan. So, malalaman natin yan mamaya kung ano mga na-prepare natin mga lista sa gaganaping Record Store Day. Kung ano ba yung mga inabangan nating mga plaka, mga physical albums doon. And magbibigay na ako ng isa na inaabangan ko talaga doon, yung post na yun. Kasi siya yung ambassador ngayon ng Record Store Day 2025. Nung last 2 years ago, si Taylor Swift. Pero ngayong taon na ito, si Post Malone yung ambassador ng Record Store Day na idol ni Ken. So, sana makakuha tayo ng copy. So, yun guys. Basta tanong kay ate and sasagutin niya yan. So habang nakapila tayo doon sa Record Store Day. So yun guys, magsimula na tayo sa ating kudaan na mangyayari kasi ay nako, as always sinasabi ko, itong ating channel magiging pangdepensa sa ating Mahalima. Para naman ma-inspire yung ating SB19, ating Mahalima na at least alam nilang mayroong nakaalalay sa kanila, sa likuran nila na tagapagtanggol kahit sa maliit na bagay na nakakabigay tayo ng support, di ba? Sabi ko nga, napakaganda nitong mga ang daming iba-ibang klaseng platform like Facebook, TikTok, Twitter, yung X, itong YouTube. So, kung ano man yung mga
mga paandar na hindi maganda sa SB19. So, may bigyan tayo ng chance para maipagtanggol ang ating mahalima. Ito yung parang naiisip ko ngayon na gawin na at least magamit natin itong ating YouTube channel para makapagbigay ng suporta sa ating iniidolong kababayan nating na namamayagpag ngayon sa buong mundo ng SB19. So, kahit maliit na bagay guys, simple na makapag-voice out tayo, na hindi tayo parang nagbibingi-bingihan sa mga naririnig natin na mga paandar, na mga pampadistract sa ating mahalima, di ba? So, yun, yung katatapos pa lang guys na event ng bench, di ba? May isang performance silang ginawa doon, bukod sa pag-ramp nila doon mismo sa stage ng bench. Yung pinaka-highlights doon guys, yung kanilang performance na ginawa. Na kung ako nga sa sarili ko, hindi ko yung tinignan na may konting mintis doon sa performance, which is yung nga sa choreo, sa ginawa nilang execution doon sa mga dance nila, na sobrang minimal. Napalaki itong mga hate na hate ang SB19. At hindi lang yan, dinadala pa kung saan saang social media. And yung mga makikita nyo guys sa video guys, yung mga parts lang na may mga kunting mistake, and then di ba i-slow mo pa para talagang maging highlights talaga na maling-mali talaga yung nangyari. So ganun yung mga ginagawa ngayon, kaya nakaka-disappoint talaga. And sabi ko, gawan mo yun ng reaction ngayon, and at the same time gawan natin ng comment kung ano ba talaga sa tingin natin yung nangyari doon, yung cause, and ano ba yun, matinding mistake ba yun, talagang pagkakalat ba yun, o sablay ba talaga. Kasi kung ang critics mo ay literal na performer or artist din, alam nila yung eksaktong nangyari doon sa event na yun, yung performance ng SB19, na which is nangyayari talaga yan. As I said, walang perpekto. Kahit pa yan si Michael Jackson or si Madonna ang nag-perform, or si Britney NSYNC, nagkakamali talaga. Hindi yan flawless na performance. Kaya lalo kunting-kunting parts lang naman, 'di ba? So talagang makakita na ng konting talagang kukunin talaga kaagad nila yan. Hindi sila magsasayang ng oras, talaga grab kaagad nila yan para mapagtawanan yung SB19 and gawing subject talaga na mabuli or mabash ang SB19 dahil doon sa kunting pagkakabali na gawa nila. Talakayin natin yung from the start and to end ng performance. Intro pa lang guys, 'di ba? Talagang compose talaga, pati yung mga dancers, 'di ba? May mga backup dancers sila sa stage eh. And yun na nga yung mahalima. Ang ganda ng dating talaga, lalo yung official video na ilabas, hindi lang yung sa mga fans na fan cam. Sobrang para sa akin, almost perfect na yung performance na yun eh. Yung mga pagkakamali doon guys, I think yung si Ken na naman ulit ang naging subject nila. Yung muntika na matalisod si Ken or matumba doon sa part na parang medyo mahirap na part ng choreo ata, yun yung parang itinawid yung isang paa tapos sabay, 'di ba? Spontaneous yung ginagawa pagkanta, 'di ba? Tapos hindi nyo pa alam guys yung mga nasa tapat nung kung sino-sino mga celebrity, 'di ba? Kaya siguro hindi ko naman sinasabing na out of focus Ken doon sa performance na yun. Siyempre, pag naandyan ka na may na-recognize ka isang star or isang celebrity, minsan talaga makukuha yung attention mo din na nangyari na nga yan din kay Britney noon. Kung naalala niyo yung performance niya guys sa MTV Music Award before. So, konting share lang guys sa eksaktong nangyari kay Britney noon. During that time, supposed to be yung performance na yun guys is a comeback. Kasi galing nga si Britney noon sa namakmak na disaster sa buhay niya, yung mga about sa drugs and yung about sa nangyari sa marriage niya, sa mga anak niya. So, na-rehab pa siya noon. So, gusto sana niyang mag-comeback sa music industry. And nirelease na yung Blackout album. Nag-perform siya ng first single sa album na yun, Give Me More. Kompleto lahat ng preparation, yung mga dance steps, yung mga dance choreo, ginawa niya ng maayos. Ready na siya sa stage. But, nung time na nasa stage siya, na out of focus siya dahil sa minakita siyang isang celebrity na parang tinatawanan siya sa audience. Yun ang explanation ni Britney. Kaya naging worse talaga yung performance niya, parang, alam mo yung parang nagsasayaw ka ng walang energy, parang lutang ka lang sa stage. Parang ganun yung nangyari kay Britney sa MTV Music Award na yun. Siya pa man din yung
opening ng show. So, grabe, embarrassment nangyari sa kanya noon. Pero, parang inignore niya na ngayon eh. And then, naging iconic na ngayon. After how many decades, I think more than a decades ang nangyari yun. Naging iconic moment na yun sa MTV. So, kaya kung nangyari ngayon kay Britney, kung mangyari man niya sa Mahalima sa SB19, wag nyo namang i-judge ng ganun-ganun lang. Kasi hindi po basta-basta mag-perform. Lalo, yung event ay may mga involved ng celebrities sa loob ng venue. Hindi po ito mga fans lang na nanonood. Kundi yung event na yun guys, may mga politician, may mga matataas na positions sa government officials, mga ganun. And then mga sa show business, mga icons na ano sa audience na yun eh. Hindi lang mga fans. So, kung ikaw isang artist, and then, biglang hindi man inaasahan na ganun yung nangyari, na makikita mo yung mga hinahangaan mong tao nasa tapat mo, tapos ayaw mo magkamali. Hindi mo na yung hawak yung mga mangyayari pa. Kumaga, kailangan mo na lang talagang itawid. At least na itawid nila ng maganda eh. Yung mga konting mistake na yun, 99% ng buong performance na yun, ay maganda at talagang actually pasabog na yun eh, kasi live na rin talaga yun eh. Sa kabila ng yun ay isang event, hindi naman talaga yung concert na para sa mga fans. Nagawa talaga nila ng maayos yung performance na yun. Diba? Oo. Kaya nagtaka nga ako kung may mga ganyang issue na kung yung mga special guest doon, mga celebrity, hindi napansin yung mga pagkakamali ng SB19 sa performance na yun. Yung mga basher pa talaga, diba, perfectionist talaga sila. Eh, minsan nakakairita na nakakatawa. Yun masasabi ko guys. Diyos ko. Yan talagang obsessed talaga itong mga basher sa SB19, ano, sa ating Mahalima. Nako. Wina-wish ko na lang talaga na at least ngayong Holy Week ay matao-tauhan sila, makapag-pray sila para magkaroon sila ng kaliwanagan and maging mature, diba? Kung talagang ginigiit nila yung sablay doon sa performance na yun, well, ang ano ko doon para sa akin, ano ba, bakit ba may ganong nangyari? Diba? Bukod sa mga celebrity ang audience, karamihan, yung napansin ko lang ito ay sa sarili ko din na opinion. I think hindi talaga dapat mangyayari yun, kundi dahil doon sa yung na-observe ko yung costume na gamit ni Ken, parang masyadong mahaba yung pants. And then parang mabigat. I think parang yung stylist ngayon, ang daming mga nai-attach doon sa pants and then sa pantaas. Parang ang daming mga something extra. And parang hindi magandang igalaw sa sayaw. Kaya advice ko lang siguro sa mga stylist or sa team ng SB19, sana kung gagawa talaga ng mga costume sa mga concert, sa mga events, dapat yung komportable talaga yung Mahalima, yung magaan dalhin, saka hindi yung sagabal talaga na kagaya ng over yung, hindi siguro na isukat ng maayos yung haba ng pants talaga, ang haba talaga ng pants ni Ken, na naaapakan niya na nga eh, kaya siguro muntikan siya matumba dun sa performance na yun, hindi lang isang beses eh, parang I think 2 beses yun nangyari kay Ken, and binawi niya lang sa projection, yung mga angas-angas na gano'n. Nadala niya naman na maganda, sobrang ganda nga eh yung kanyang expression habang ginagawa yung performance, yung galing. And overall, para sa akin, lang yun, simpleng napakaliit na porsyento para sabihin sablay yung performance na yun guys. Kaya para sabihin ko lang sa mga basher, itry nyo, kayo din kaya mag-perform sa ganung event. At ang nasa tapat nyo yung mga bigating mga celebrity, baka pagbukas pa lang ng spotlight, hindi na kayo makagalaw. Back out na kayo sa stage. Sino ba nasabi ko? Kaya mag-isip-isip din kayo bago kayo kumuda. Yan, kudaan tayo ngayon. Diba? Isip-isip din.
Hindi basta-basta pong pag-perform. Kahit ka pa celebrity na, nagkakamali pa rin. Depende pa yun sa mga venue at events. Yan lang masasabi ko. Kaya, God bless na lang sa mga naninira sa SB19. Yan lang. Sana naman, kuntian nyo na lang yung pangbabash. Huwag nyo naman masyadong nakakadami na talaga kayo. Pasunod-sunod na lang talaga. Mamaya na naman niya, may aabangan na naman niya ng mga eksena sa SB19. Ako po. Kaya wag na kayo magtaka itong after ng live in Philippine Arena. Definitely mayroon naman yung bash. Mayroon naman yung mga bash at mayroon naman mga eksena yan ng mga basher na itatapon sa SB19 at gagawing katatawanan. Ay nako, saka may nakita ako sa Facebook is nung last 2 days ago ata yun. Talagang binubuljak din si Ken, si Estelle. Kung ano-ano mga pinopost na mga picture ni Estelle, yung mga old pictures, talagang parang hinihiya niya talaga, dinadrag niya sa Facebook. Siguro yung mga active sa Facebook, alam niyo yung sinasabi ko kung sino yun. Ayaw ko na lang i-drag dito kung anong pangalan ng account na yun sa Facebook na maya't maya may nakapost siya kay Estelle na old photos na ikino-compare niya sa bagong Estelle ngayon na ginagawa niyang parang katatawanan talaga si Estelle. Nadaanan ko yun sa Facebook nung nakaraan, I think 2 days ago, na ang daming mga 80 na pinagtatanggol talaga si Estelle. Kami medyo natuwa nga ako, sabi ko ito yung gusto kong mangyari, talagang huwag tayo magbulag-bulagan pa nakakita tayong mga ganyan na talagang sinisira at dinadala pa kung saan sa social media. Gumawa naman tayo ng kahit konting way para maipagtanggol natin ang mahalimang SB19. Naulitin ko, napakaganda po ng performance, lalo yung mga vocals nila doon, hindi na yung galaw nila, kundi yung boses talaga nila, and live na live talaga yun. And naidaaw sila ng maganda, kaya pareho nung ginawa nilang pagrampa doon sa stage na yun, diba? Both successful guys yung ginawa ng SB19, hindi lang doon sa pinerform nilang kanta, pati yung pagramp nila doon sa stage na may dinala silang mga damit, pati yung excellent para sa akin. Ang galing. Sabi ko nga doon sa akin last video, hindi lang pang music yung talent ng SB19, especially si Ken. Pati sa ganyang larangan talaga, excellent ang SB19. Multi-talented talaga, di ba? And maraming nag-comment doon na napansin nga nila na ang SB19 talaga likas na talented. Kasi mostly sa mga singer, hindi naman very rare na mayroong ganyan na singer ka tapos nasa fashion industry ka din, kaya mo din makipagsabayan sa ganyang larangan. Kaya saludo talaga ako dyan sa SB19, talagang nag-uumapaw yung talent. Yun guys. So yun lang guys, at least sa paliwanag natin yung mga puna-puna ng mga basher na yun tungkol doon sa mga sinasabi nilang sablay daw na disaster daw yung performance ng SB19 sa bench fashion show. Ay, nako Lord. So yun lang guys. Ayan guys, parati ko pa rin sinasabi na always be kind. Kaya yung mga basher na nanonood dito ngayon, tandaan nyo guys yung salitang yan, always be kind. So, yun lang guys. And mamaya guys, abangan nyo yung ating pa-live. I think para mga 9 PM yan dito sa Philippines. Basta magla-live na lang kami ng ate ko. And mag-attend kami guys sa Record Store Day ngayong taon. And mag-comment kayo guys sa comment section, mag-send kayo ng mga question tungkol sa Mahalima, kasi yung ate ko talaga yung naka-witness talaga ng personally talaga nakita niya yung SB19 doon sa Chicago. So, tanong niyo yung mga experience ng ate ko doon sa mismong venue ng concert na yon. And ano bang nilolooking forward ng ate ko about sa SB19, kasi ang ate ko is legit 80 na din ang ate ko, talagang avid fan na din siya ng SB19, na isang beses lang yun na inintroduce ko sa kanya SB19, hanggang sa ngayon talagang yung suporta niya sa SB19 talagang wow. Hashtag avid fan na din ng ate ko. Kaya mamaya mag-comment kayo guys sa ate ko, magbigay kayo ng mga questions, and tatry namin yung sagutin, especially yung ate ko. And baka mga 9 PM yan dito. So yan lang guys, thank you for watching. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe guys, pa-subscribe naman po, and pa-like na din and pa-share na din. So yan lang guys, God bless us guys, thanks for watching. Kita-kits tayo mamaya sa live, magla-live ko.
Record Store Day.